Sa ganda ng Palawan, mayroon ding isang magandang dilag sa isang baryo dito na si Amaya. Kakaiba ang ganda niya dahil Pilipinang-Pilipina talaga. Natural yun at maganda rin ang pagkayumanggi ng kanyang balat at maalon-alon niyang mahabang buhok na talaga namang nagpapabighani sa lahat ng nakakakita sa dalaga. Ang ganda kasi ni Amaya ay mahahalin tulad sa mga Pilipina noong sinauna. Hindi pango, hindi matangos. Sakto lang. Kagaya ng naninirahan sa kanilang baryo, hindi din sila pinalad magkaroon ng magandang buhay. Kaya imbis na mag-aral, mas pinili na lang ni Amaya na tumulong sa kanyang mga magulang sa pamamagitan ng pagtitinda ng kakanin sa umaga at turon tuwing hapon. Hindi naman hadlang kay Amaya yon kasi wala namang araw na hindi siya nakaubos ng paninda. Sa boses niya pa lang, may tono ng parang diyosa. Sa tuwing isinisigaw niya ang kanyang paninda, ay naglalapitan ang mga tao para bumili sa kanya. Kaya ganoon na lamang rin ang tuwa ng kanyang mga magulang. Nasa hustong edad na si Amaya. Kung tutuusin, pwede na nga siyang magdobyo kung gugustuhin niya. Sa dami ba naman ng kanyang maniligaw? Pero alam naman niya na hindi lahat ay may magandang intensyon sa kanya. Lalo na't kalat din sa kanilang lugar ang mga bastos. Isang hapon, habang pauwi galing sa paglalako, nakasalubong ni Amaya ang isa sa kanyang manliligaw na kanyang iniiwasan. Si Ramon kasi ay sobrang mapangahas. Palagi niyang hinaharangan si Amaya para ayaing mamasyal, pero laging tumatanggi ang dalaga. Sa ugali ba naman ng lalaki ay sinong gaganahang sumama? Sa pagkakataong yun ay hinawakan siya sa kamay ng lalaki at hinila sa isang malaking puno. Pinipilit siya nitong sagutin na siya ng dalaga at wag nang patagalin pa. Sabik na daw siyang maging nobya ito para hindi siya mapahiya sa kanyang tropa. Kinakabahan na si Amaya noon dahil nag-aagaw na ang dilim at liwanag, pero nakikita pa naman niya ang paligid. Ayaw siyang lubayan ni Ramon nang sa hindi inaasahan nakakita siya ng tatlong mapuputing lalaki. Hindi naman sila katangkaran pero kakaiba ang mga mukha ng mga ito. Para silang taga-ibang bansa. Nagsalita ang isang lalaki at nagsabing, "Pauwiin mo na yan. Sa itsura mong yan, talagang hindi ka papatulan." Tumatawang wika nito habang nakatitig kay Ramon. Hindi nagpatinag si Ramon at sumagot pa, Aba, wag niyo ko yayabangan Porket may mga itsura kayo, baka basagin ko yung mukha niyo isa-isa." Hindi na sumagot ang tatlong lalaki at hinawakan na si Ramon. Nagpumiglas pa ang binata pero hindi nito kinaya ang puwersa. Pinatakbo na nila si Amaya na noon ay muli pang lumingon at pasindak sa nakita niya. Nung muli niya kasing lingunin ang pwesto ng apat, napansin niyang kakaiba ang tenga ng mga mistisong lalaki. Parang sa aso yun. Tapos mabalahibo. Ganon din ang liig ng mga ito. Natakot si Amaya. Tumakbo siya pero nung nakauwi, naisip niya na baka namamalikmata lang siya at hindi totoo ang kanyang nakita. Hindi rin siya nagdalawang isip magsumbong sa kanyang mga magulang. Noon pa galit ang mga ito kay Ramon, kaya hindi na nagulat si Amaya sa naging reaksyon ng mga ito. Pero mas kinagulat pa niya nang malaman niyang anak pala ng pinakamaangat na tao sa kanilang baryo ang tatlong binata. Kaya daw gwapo ang mga ito dahil nga anak ito ng Hapon. Doon nagkaroon ng interes ang dalaga na makilala ang tatlo.
Ganon din naman ang mga ito na sa tuwing nakikita si Amaya na naglalako ay palaging binabati. Hindi na rin nalalapitan ni Ramon si Amaya dahil halata sa mukha nito ang takot sa tatlong binata. Napag-alaman niyang Kai, Ken at Sky ang pangalan ng mga yon. Hindi naglalayo ang edad ng mga ito dahil iisang taon lang ang agwat nila. Hindi rin nagtagal at naging kasundo nila ang dalaga. Dumating nga sa puntong inaya nila ito sa kanilang tirahan na siyang kinatuwa ng ama ng mga itong Tay Hapon kung bansagan sa kanila. Ikaw Amaya, kay ganda-ganda mo. Iwasan ang pag-uwi ng gabi dahil delikado sa iyo. Opo, Tay Hapon. Di po talaga maiwasan kasi po yung mga suki ko, yung iba po sa kanila, mas gusto po nilang mamili sa hapon. Kaya ho nakakauwi ako pag maggagabi na. Palagi naman nakabantay sa iyo yung tatlo. Balak ka ata ligawan ng mga yan. Narinig ko kanina ang usapan. Mahaba ang naging usapan ng dalaga at ng matanda. Hindi rin nagtagal. Nagpaalam na itong uuwi dahil baka hinahanap na siya. Wala noon ang tatlo dahil nautusan sa palengke kaya mag-isa na naman siya. Nagulat naman siya nang humarang sa kanya si Ramon na hingal na hingal. Amaya, di ka naman nila pinoprotektahan nung takip silim na hinila kita. Humihingi ako ng pasensya pero nakita ko yung itsura ng tatlo na yon. Ibang-iba. Nang hina ako nung tinitigan nila. Nagising na lang ako, nasa labas na ako ng bahay. Alam mo, nakita kitang lumingon. Tigilan mo na nga yung paninira mo. Palibhasa, nakatikim ka sa kanila eh. Lubayan mo na ako kung ayaw mo maulit pa. Sa unang beses, bigla na lang tumalikod si Ramon nang walang pag-aalinlangan. Halata dito ang takot dahil dati naman pag pinapaalis niya ito ay nangungulit pa. Pero namuo ang duda sa isipan ni Amaya dahil alam niya rin sa sarili na nakita niya yung tatlo na mabalahibo at iba ang tenga. Medyo nakaramdam ng takot si Amaya sa tatlo. Kaya noong araw na yon, iniwasan niya ng kaunti. Hindi kagaya dati na kapag tinawag siya ay lalapit agad. Ngayon kasi, tumatanggi na siya. Amaya, bakit hindi ka na sumasama sa amin? Oo nga naman. May problema ba? Hulaan ko. Si Ramon yan. Huwag ka magpapaniwala sa pangit na yun. Ay, nako, hindi. Masyado lang akong abala. Madami kasing pinapagawa sa akin si ina eh. O sige punta ka sa amin sa Sabado. Aasahan ni Papa yan. Sa darating kasing Sabado, gaganapin ang kaarawan ni Tay Hapon. Hindi naman madaming bisita at puro kamag-anak lang din nila, ibang kapitbahay at si Amaya. Wala naman siyang dahilan para tanggihan, kaarawan naman kasi ng tatay nila. Sumapit ang Sabado. Andoon sa loob ng mismong bahay si Amaya. Magkakasama sila ng tatlo na magkakapatid na sabihin na lang natin na manliligaw habang ang mga bisita naman ay nasa labas. Hinainan sila ni Tay Hapon ng mga karneng lutuin. Sobrang daming putahe noon. Ganado naman silang kumakain pero sa pagkakataong uminom ng tubig si Amaya, may nalasahan siyang kakaiba. Napakalansa naman kasi ng tubig na parang may dugo kung aamuyin at lalasahan. Hindi niya yon nagustuhan kaya ayaw niyang magpahalata. Nakakahiya kasi. Hindi na lang siya uminom ng tubig at idinaan na lamang sa pagkain ang lahat. Kumusta ang kain? Masarap naman. Nabusog ka ba? Oo naman. Maya-maya magpapaalam na ako ha. Masyado pa kasing madaming gawain sa bahay eh. Hindi ako pwede magtagal.
Kawawa naman si inang doon. Sige lang, ihatid ka pa ba namin? Hindi na. Wala naman na panganib sa daan eh. Mukhang nasindak nyo na si Ramon eh. Nagkatitigan ang tatlo sa winikang yon ni Amaya. Tapos ngumiti na lang sa kanya. Hindi rin nagtagal. Umuwi na ang dalaga. Nagpaalam na at nagpasalamat pa. Habang naglalakad pa uwi, hindi niya mawari pero kakaiba ang sakit ng kanyang tiyan. Sobrang sakit nun. Mahapdi sa bandang kaliwa. Binilisan na lang niya ang lakad at pagdating sa bahay, doon na siya humagulgol ng pag-iyak dahil sa sakit. Nag-alala naman ang kanyang mga magulang kaya agad siyang kinausap pero walang lumalabas sa kanyang bibig kundi ungol, malalim na paghinga dahil sa sakit. Kitang-kita sa mukha nito ang pamimilipid. Pero dahil nga galing ito sa handaan, inisip lang nilang nasobrahan ito sa kain, kaya ganoon na lamang ang sakit ng tiyan nito. Pinahiran na lamang nila ng langis para humupa kahit papaano. Kinabukasan, ganun pa rin. Hindi nagawa ni Amaya ang magtinda dahil sa dinadaing nitong sakit sa tiyan. Lahat ng posibleng ipainom sa kanya ay ipinainom na. Pero walang nagpawala sa sakit ng tiyan nito, na siya namang pinagtaka ng kanyang mga magulang. Grabe na kasi ang iyak ni Amaya noon, na kahit sinong makakakita ay madadala at mapapaiyak na lang din. Wala na silang maisip kung hindi dalhin si Amaya sa isang manggagamot. Sa kanilang lugar yun lang kasi ang kahuli-huli ang pag-asa nila na makakatulong sa dalaga. Nang lumapit sila doon, napakunot kaagad ang noo ng matandang lalaki. Tumitig ito sa kanyang ama at nagsabing, Buti na lang hindi pa kumakalat ng gusto at maaga kayong tumungo dito. Hindi na sila sumagot at hinayaan ang matandang magsalita at umalalay kay Amaya. Gusto kang lahian. Sa sobrang ganda mo nga naman, ay sinong aayawan ka maging asawa? Butit, malakas ang resistensya mo, Ineng. Dahil kung hindi, ay baka isa ka na din sa mga napatay ng lason ng Yanggaw. Hindi pa ito gumagalaw at nagugutom, kaya mapapalabas pa ito at magagawan pa ng paraan. Kakayanin mo bang umuya ng dahon ng kalabasa? Opo, kahit ano po. Mawala lang yung sakit ng aking nararamdaman. Eto, nguyain mo. Gagawa lang ako ng ipapainom sa'yo para siguradong malinis ang iyong sistema. Mga may lahi ang gustong mangyanggaw sa iyo. Kakaiba din ang lason na nasa katawan mo. Sino ba ang nakasanamuha mong mga Hapon? Nagimbal ang mga magulang ni Amaya. Wala naman siyang ibang nakasamang Hapon bukod sa mag-aama. Doon na niya ipinagtapat ang lahat. Pati ang mga kinuwento sa kanya ni Ramon ay sinabi niya din doon. Nawalan na siya ng ganang sumama sa mag-aama. At marahil, tama nga si Ramon, hindi siya tinutulungan ng mga yun at may balak pang masama sa kanya. Pagkatapos siyang painumin ng ginawa ng manggagamot, nakaramdam siya ng pagsusuka. Suka lang siya ng suka hanggang sa inailuwa niya ang kulay berdeng likido. Ngumiti ang manggagamot at nagsabing, Ayan ang lason na kakalat sa sistema mo at babaguhin ng katawan mo para hindi ka magkasakit kung kakain ka ng hilaw na karne. Yan din ang pwedeng sanhi ng kamatayan mo kung hindi ka makakaligtas at kumalat yan sa'yo. Yan, at nakalabas na. Maaari ka nang umuwi, iha.
At sana, huwag ka nang sumamang muli sa mga lalaking yon. Tumango na lamang si Amaya. Hindi siya makasagot kasi hinang-hina siya. Pagka-uwi nila, kaagad siyang nakatulog at pagkagising, saka siya kumain. Kailangan niya pa ng lakas para manumbalik sa dati niyang mga gawain. Nagtataka din siya na hindi na siya dinadalaw ng tatlo. Alam niya sigurong alam nila na natuklasan na ni Amaya ang lihim nila. Nagpalipas pa ng ilang araw si Amaya bago muling magtinda. Nabalitaan niyang 3 araw na daw umalis ang mag-aama at hindi man lang nagpaalam. Basta't umalis na lang dala ang ilang mga gamit at nag-iwan ng karatulang ibinebenta ang bahay. Magmula noon, wala nang nabalitaan pa si Amaya tungkol sa mag-aama. Pero kahit ganoon, hindi pa rin niya makakalimutan ang kanyang karanasan nang minsan niyang makasama at siya'y ligawan ng mga anak ng Hapon. Siya si Angelica, ang nabuntis ng walang asawa. Sambit ng isang ginang sa may edad ng babae. Kasalukuyan silang naghihintay sa paglabas ng kanilang anak sa paaralan. Siya pala yung usap-usapan dati na hindi lumalabas ng bahay, pero nabuntis. Sagot naman ng isang ginang. Hindi lang natin alam kung ano talaga nangyari sa kanya. Pero kawawa naman siya kung kinahasa talaga siya at nagbunga pang pangahalay sa kanya. Kaya sana, huwag niyo sana siyang kutyain kung bakit nagkaroon siya ng anak na walang asawa. Pasalamat na lang tayo at hindi nangyari sa mga buhay natin. Biglang sabat ni Annette sa mga tsismosang walang ginawa sa buhay kung hindi bantayan ang buhay ng iba. Ang OA mo talaga, Annette. Makisabay ka na lang sa pangpalipas ng oras. Biglang sabat ni Marites, ang numero 1 tsismosa sa kanilang lugar. Kung maninira lang kayo ng tao, huwag na lang. Sagot ni Annette at nagmarcha paalis. Tumunog ang bell sa paaralan. Hudyat na uwian na ng mga bata. Agad nilapitan ni Angelica ang kanyang anak na umiiyak. Bakit ka umiiyak, anak? Malumanay na tanong niya. Mama, tinutukso na naman nila ako. Putok daw po ako sa buho kasi wala raw akong papa. Umiiyak na sumbong ng bata. Anak, huwag mo na lang silang pansinin. Halika na at bibili na lang tayo ng ice cream. Pag-aalo niya sa anak. Nang iabot ni Angelica ang ice cream sa anak, ay mabilis na yung tumahan. Habang masarap silang kumakain ng ice cream, ay hindi napigilan ng bata na tanungin ang kanyang ina kung nasaan ang ama niya at kung bakit simula nang magkaroon siya ng isip ay hindi niya ito nakita. Mama, nasaan po pala si Papa? Kasi po, kahit sa litrato natin, hindi ko po siya nakita. Tanong ng bata sa kanyang ina. Sa narinig ni Angelica, ay biglang bumalik sa kanyang alaala kung paano siya nabuntis ng ama nito. Isang gabi, habang masarap siyang natutulog sa kanyang kama, ay mayroon siyang naririnig na boses na tila ba tinatawag ang kanyang pangalan. Ngunit nang kanyang hanapin sa kabuuan ng kwarto kung sino ang tumatawag sa kanya, ay wala siyang naaaninag maliban sa kanyang sarili na nakaharap sa salamin. Bumalik siya sa pagkakahiga at pinikit ang kanyang mga mata. Ngunit biglang may humawak sa kanyang kamay. Hindi niya alam kung bakit, pero hindi niya maidilat ang mga mata. Tila may kung anong puwersa na pumipigil sa kanya.
Sinimulang himasin ang buo niyang katawan. Naramdaman din niya na parang may pumatong na mabigat sa kanya. Biglang kumirot ang kanyang pagkababae na tila ba may pumasok na kung anong matigas na bagay. Nais sana niyang sumigaw, ngunit walang lumalabas na boses mula sa kanyang bibig. Napaluhan na lang siya sa bawat indayog ng nilalang na nakapatong sa kanyang katawan na hindi niya nakikita. Naramdaman na lamang ni Angelica na dumadampi ang sinag ng araw sa kanyang balat. Ilang sandali pa'y narinig niya ang boses ng ina. Angelica! Bumangon ka na riyan! Tanghali na at baka abutin tayo ng dilim sa daan kung hindi ka papabangon riyan. Bulyaw ng ina habang binubuksan ang mga bintana. Hindi sumagot si Angelica sa kanyang ina dahil nararamdaman pa niya ang hapdi at sakit sa kanyang pagkababae. Tila ba may likido na lumalabas mula roon. Hindi siya nakatiis kaya tiningnan niya ang ibabang bahagi at napaluha nang makita ang maraming dugo. Napansin din niya na wala siyang saplot. Anak, ano bang nangyayari sa'yo? Tanong ng ina dahil nakita niya na umiiyak ang anak. Mama, may kumahasa sa akin kagabi. Pero hindi ko siya makita. Akala ko pa naginip lang yun pero nang ginising mo ako, ramdam ko pa rin ang sakit, Mama. Sobrang sakit dito. Lumuluhang sumbong ni Angelica sa ina, sabay turo sa ibabang bahagi niya. Nangilabot ang kanyang ina nang makita nito na may dugo na dumadaloy sa pagkababae ni Angelica at may kasama pang puting likido. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak. Anak, kinahasa ka ng inkubo. Isang engkantong malademonyong anyo at sila ang mga engkantong nakikipagtalik sa dalagang tulog. Nak, hindi kanya titigilan hanggat hindi kanya nabubuntis. Nag-aalalang paliwanag ng ina ni Angelica. Hindi rin niya napigilan ang mapaluha. Mama, paano po natin siya mapipigilan? Wala na tayong magagawa, anak. Dahil ang likidong lumalabas sa pagkababae mo, iyan ang palatandaan na pagmamayari ka na niya. Mama, pumunta po tayo sa albularyo. Baka makatulong sila. Anak, ang karanasan mong ito ay nangyari na rin sa kapatid ng aking ina. Walang nakagamot sa kanya at sa huli, ang mga gumamot sa kanyang mga albularyo ay nakita na lang ng mga bangkay na ang katawan habang mahimbing silang natutulog. Anak, ang inkubo ay tuso. Pinapatay nila ang mga kalaban nila habang tulog at walang kalaban-laban. Pagkatapos ng pangyayaring yun, ay hindi na naulit pa ang kapangahasan sa kanya. Subalit nagbunga ang ginawa ng inkubo kay Angelica at labis na nalungkot at nagdusa dahil nabuntis siya ng isang elemento na hindi man lang niya nakita ang itsura. Ginusto niyang ipalaglag ang ipinagbubuntis niya, ngunit tinakot siya ng inkubo sa kanyang panaginip. Papatayin daw ang kanyang ina at maging siya ay papatayin din upang makasama na siya sa kanilang kaharian. Dahil sa takot ay hindi na tinuloy ni Angelica ang kanyang naisip. Nakipagkasundo rin si Angelica sa inkubo. Bago pa ipinanganak si Jay, ang anak ni Angelica, ay pumanaw ang kanyang ina dahil na disgrasya. Hindi alam ni Angelica na inkubo rin ang may gawa ng pagpatay dahil nakatulog ang driver na nagmamaneho sa nakabangga sa kanyang ina.
Mama, nasaan na po si Papa? Bakit po sa lahat ng litrato natin sa bahay wala po siya? Muling tanong ng kanyang anak. Nang narinig niya na nagtanong muli ang kanyang anak, ay bumalik siya sa kanyang ulirat at nakangiting sumagot. Jay? Anak, ang papa mo ay nasa malayong lugar. Nagtatrabaho siya para may pangbili tayo lagi ng ice cream. Pagsisinungaling ni Angelica. Lumipas ang mga taon. Ganap ng binata si Jay. Katulad ng dati ay madalas pa rin siyang kutyain ng mga kaklase. Sa itsura niyang taglay na para ng matanda, hindi niya alam kung bakit ganoon ang itsura niya. Samantalang ang kanyang ina ay mukhang dalaga kung titingnan. Kapag magkasama sila, ay napagkakamalan silang mag-ama. Mama, nagsasawa na po ako na laging tinutukso. Ayaw ko na po mag-aral. Titigil na po ako. Anak, huwag mo silang intindihin. Ang isipin mo ay yung kinabukasan. Sayang naman ang katalinuhan mo. Kung sa ganyang pangungutya lang sa'yo, susuko ka at titigil ka. Malambing na sabi ni Angelica, sabay yakap sa anak. Isang gabi, habang masarap na natutulog si Jay, ay biglang pumasok sa kanyang panaginip ang isang nilalang. Anak! Anak! Jay! Gusto mo bang makaganti sa lahat ng may kasalanan sa'yo? Boses ng nilalang. Sino ka? Bakit kilala mo ko? Takang tanong niya. Ako ang iyong ama. Ako si Lazaro. At ako ang hari ng mga inkubo. Anak, huwag kang masyadong mabait. Dahil isa kang prinsipe ng mga inkubo. At wala sa lahi natin ang mga iyakin. Dapat patayin mo sila upang makaganti ka sa kawalangyaan na ginawa nila sa'yo. Paano ko yun gagawin? Wala naman akong kakayahan na ipaglaban ang aking sarili. Anak, huwag kang mag-alala dahil bubuhayin ko na ang nakatago mong kapangyarihan na dumadaloy sa iyong dugo bilang isang inkubo. Anak, patayin mo silang lahat sa kanilang mga panaginip. Hinawakan ni Lazaro ang ulo ni Jay upang buhayin ang natutulog na kapangyarihan sa katawan ng lalaki. Lumabas ang tila kuryente sa palad ni Lazaro at naramdaman ni Jay na parang natutusta ang utak niya. Kakaibang sakit ang nararamdaman niya kaya napasigaw siya ng ubod lakas. Anak! Gising! Anak! Gumising ka! Binabangungot ka! Nag-aalalang yugyog ni Angelica kay Jay. Narinig niyang sumisigaw ang anak, kaya nagmamadali siyang tumungo sa kwarto nito. Mama, nananaginip po ako. Tinatawag akong anak ng nilalang na hindi ko kilala. At bigla niyang hinawakan ng ulo ko at sinabing, bubuhayin daw niya ang natutulog kong kapangyarihan bilang isang inkubo. Bahagya pang hinihingal na kwento ni Jay. Anak, huwag mo siyang pakikinggan. Huwag kang sasama sa kanya dahil isa siyang demonyo. Mangako ka sa akin na huwag mo siyang kakausapin ulit. Kung sakaling magpakita na naman siya sa iyong panaginip. Pagsusumamo ni Angelica, binalot siya ng matinding takot at pangamba. Tango lamang ang isinagot ni Jay sa ina. Kinabukasan, ganoon pa rin ang ganap kay Jay. Puro pangungutya at panglalait na naman ang ipinupukol sa kanya ng mga kaklase.
Hindi siya dalawin ng antok sa kakaisip sa isang babae na walang ginawa kundi laitin siya sa buong buhay niya. Ipikit mo ang iyong mga mata. Puntahan mo siya sa kanyang panaginip at iparamdam mo sa kanya kung gaano kasakit ang ginawa niya sa iyo. Muling sambit ng nilalang na hindi niya nakikita. Sinunod niya ang utos ng tinig na narinig. Ipinikit ni Jay ang mga mata at biglang lumabas sa kanyang katawan ang kaluluwa niya. Bumungad sa kanyang harapan ang nilalang na kumakausap sa kanya. Tila yon isang anghel na may pakpak, katulad ng sa uwak. May dalawang sungay ng tila sa kambing, ngunit gwapo ang muka at may matipunong ang katawan. Ikaw bang kumakausap sa akin mula sa aking panaginip? Manghang tanong ni Jay. Ako ang iyong ama at lagi lang akong nakabantay sa iyo. Hindi lang ako makapasok sa puso at isipan mo dahil ang pagmamahal ng iyong ina ang nariyan palagi. Dahil sa galit mo sa mga taong nanakit sa iyong kalooban, ay nabigyan ako ng pagkakataon na makapasok sa iyong puso at isipan. Kaya narito na ako sa iyong harapan upang tulungan kang gumanti sa kanilang lahat. Paano ko yun gagawin, Ama? Sumama ka sa akin. Ibuka mo ang iyong dalawang pakpak at lilipad tayo sa mga taong nanakit sa iyo at papasukin natin ang kanilang mga panaginip upang magpakasaya tayo. Sigaw ni Lazaro habang nauna nang lumipad sa himpapawid. Hindi alam ni Jay kung paano ibuka ang kanyang pakpak. Tumalon siya sa bintana at hindi makapaniwala na biglang lumabas ang kulay pula na pakpak. Ang unang pinuntahan nila ay ang babaeng madalas na nagpapahiya sa kanya mula sa eskwelahan, si Lizelle. Habang masarap na natutulog ang dalaga, ay biglang pumasok sa kanyang katawan si Lazaro upang paglaruan ang kanyang panaginip. Ilang saglit pa ay tinawag ni Lazaro si Jay na nakatingin sa katawan ni Lizelle habang masarap na natutulog. Nang marinig ni Jay na tinatawag siya ng kanyang ama, ay pumasok din siya sa katawan ng dalaga. Doon nakita ni Jay na ginagahasa ng kanyang ama ang walang buwang na si Lizelle. Tila naman nasasarapan ang dalaga sa ginagawa sa kanya. Masaya ba siya sa ginagawa mo? Tanong ni Jay. Sumagot si Lazaro. Nakikipagtalik siya sa teacher niyong lalaki na gusto niya. Masarap ba, Lizelle? Tanong ni Lazaro, saan yung guro nilang lalaki. Sir, huwag kang titigil. Kahit mamatay na ako ngayon, okay lang. Basta makasama lang kita, sir. Huwag mong itigil. Napapahalinghing na tugon ni Lizelle. Ganun ba, Lizelle? Sige, dito ka na lang sa iyong panaginip at habang buhay na tayo ritong magsasama. Pagkasabi ay hinugot ni Lazaro ang isang bangkay na nagmula sa impyerno. Ginawa niyang kawangis ng guro na lalaki. Pagkatapos gawin ni Lazaro ang pagbuhay sa demonyo, ay umalis na sila sa katawan ni Lizelle. Nakita ni Jay na wala ng buhay ang katawan ni Lizelle habang nakahiga sa kama nito. Anak, ganoon lang kadali ang pumatay ng tao. Subukan mo mamaya sa dalawang tsismosa upang maramdaman mo kung gaano kasaya ang pumatay ng taong walang kalaban-laban.
Lumipad siya patungo sa mga tsismosang walang magawang mabuti, kundi bantayan ang mga taong dumadaan sa harapan ng kanilang mga bahay. Doon sila unang pumunta sa bahay nila Annette, ang best friend ni Marites, upang wakasan na rin ang buhay ng ginang. Pumasok silang dalawa sa panaginip ni Annette at doon nakita nila si Aling Marites na nakikipag-usap sa kapitbahay nila upang siraan ang pamilya ni Annette. Alam mo, Mare, yang si Annette ay lahi ng mga aswang. Kaya madalas, walang kumakausap sa kanya. Kasi lahat ng baho ng taga rito ay alam niya. Siguro, Mare, nagiging ipis siya tuwing gabi upang puntahan ng mga bahay para malaman niya kung ano mga nakatagong sekreto. Kaya, Mare, sekreto na lang natin to, ha? Baka balikan ako niyan eh. Grabe naman si Aling Marites. Pati sa panaginip, tsismosa pa rin. Paanas na sabi ni Jay. Anak, gawin mo ang sinabi niya at takutin mo siya. Isipin mo ang mukha ni Annette at yun ang makikita niya. Utos ni Lazaro sa anak. Inisip ni Jay ang mukha ni Annette. Lumipad siya sa likuran ni Aling Marites. Ikaw, Marites, pati ako na kaibigan mo ay pinagkakalat mo na isa kong aswang at ipis. Pwes, totoo ang sinasabi mo. Sigaw ni Jay sa anyo ni Annette. Lumingon si Aling Marites sa kanyang likuran nang marinig niya ang boses ni Annette. Nakita niya ang pagbabagong anyo nito. Naging malaking ipis at mayroong napakatulis na ngipin habang tumutulo pa ang laway. Tumakbo ng matulin si Aling Marites sa kanyang panaginip dahil sa takot sa malaking ipis. Nahuli siya ng malaking ipis at kinagat siya sa leeg. Sinipsip ang kanyang dugo at kinain siya ng dahan-dahan hanggang sa buto na lang ang natira sa kanya. Nilisan ng malaking ipis ang halos buto niyang katawan. Biglang tumayo ang kalansay at pumunta sa bawat kabahayan upang ipagsabi na pinatay siya ni Annette sa anyong malaking ipis. Napansin ni Angelica na may pagbabagong nagaganap sa anak. Ayaw man niyang gawin, ngunit yun lang ang tanging paraan upang mailigtas niya ang kaluluwa ng anak sa umaapoy na impyerno. Tutuparin niya ang binitawang pangako sa ina. Habang masayang nagtatawanan ang mag-ama, ay bigla na lamang naglaho si Jay. Kinutuban si Lazaro sa maaaring ginawa ni Angelica. Pinilit niyang makalabas sa panaginip ni Aling Marites. Ngunit kahit gamitin niya ang kapangyarihan, ay naroon pa rin siya. Kapag ang inkubo ay kalahating tao at mamatay ang katawang lupa nito, ay kasama ring mamamatay ang espiritu nito na maglalaho sa kawalan. At kapag naroon din ang ama nito sa loob ng panaginip na pinasok ng kalahating tao at kalahating inkubo, ay hindi na rin makakalabas kailanman. Ubod lakas siyang sumigaw dahil nakalimutan niya ang pinagkasunduan nila na pangako. Ang pangako ni Angelica na kapag pumatay ang anak ng tao, ay kanya ding papatayin yun upang hindi magamit ang kapangyarihan na taglay ng isang inkubo. Taong 1991, sa lugar ng Alabel, Sarangani, doon nakilala ni Abraham ang kanyang asawa na si Rowena. Napakasaya ng kanilang pagsasama, ngunit itinago ni Abraham ang kanyang buong pagkatao dahil natatakot siyang iwanan ng kanyang asawa. Isang gabi habang nakikiramay silang mag-asawa, sa batang namatay na kalapit ng kanilang tirahan, ay hindi mapigilan ni Abraham ang maglaway.
Para siyang inuutusan ng demonyo sa kanyang katauhan na kainin niya ang bangkay ng bata upang maibsan ang kanyang gutom na nararamdaman. Mabilis na umalis si Abraham sa kanyang kinauupuan upang pumunta sa sagingan. Kukuha siya ng puno ng saging upang pamalit sa bangkay ng batang namatay. Ilang minuto lang ay bumalik siya sa burol ng bata. Ngunit hindi iniwan ang kabaong ng mga kamag-anak nito, kaya hindi siya makapasok sa loob upang palitan ang bangkay. Naghintay si Abraham ng matagal hanggang nakita niya na umalis na ang kanyang asawa na tila ba hinahanap siya. Gusto sanang samahan ni Abraham pauwi ang kanyang asawa, ngunit hindi talaga niya mapigilan ang kanyang sarili na kainin ang bangkay ng bata sa loob ng kabaong. Madaling araw na ay hindi pa rin nawawala ang mga tao sa loob ng bahay, kaya naiinip na si Abraham. Nag-isip siya ng paraan upang palabasin ang mga tao sa loob upang malaya niyang makuha ang bangkay ng bata. Gumawa siya ng gulo. Nagpalit siya ng anyo bilang isang malaking aso at hinabol ang lasing sa daan, kaya nagtakbuhan ang lahat ng tao upang siya'y habulin. Ngunit hindi nila alam na nagpalit anyo agad si Abraham bilang isang tao at mabilis na tumungo sa loob ng bahay upang palitan ng puno ng saging ang bangkay ng bata. Naglalaway na siya sa bangkay at dahan-dahan niyang binubuksan ang kabaong. Kinuha niya ang dala niyang sako na may lamang katawan ng saging at agad siyang bumigkas ng mahiwagang salita kung tawagin nila ay lamat. Ang lamat ay tinatawag din na pagkabulag dahil kahit puno ng saging ang laman ng kabaong ay ang makikita ng mga tao ay ang bata pa rin namatay. Pagkatapos makuha ni Abraham ang bangkay ng bata, ay nagmamadali na siyang lumabas sa loob ng bahay at doon siya dumaan sa likod bahay upang hindi siya makita ng mga tao. Ngunit pagkalabas niya ay laking gulat niya dahil naroon ang asawa niya at matamang naghihintay sa kanya. Sa itsura ni Rowena ay parang kanina pa siya hinahanap. Saan ka ba pumunta pa? Kanina pa kita hinahanap eh. Tanong ni Rowena sa asawa. Pawis na pawis siya kakahanap sa asawa. Doon ako pumunta sa loob ng bahay, ma. Kasi may malaking aso ro na nangahabol ng tao. Kaya pumasok ako sa loob kasi walang bantay ang patay. Baka palitan ng balbal ang bangkay ng bata. Kawawa naman. Pagsisinungaling ni Abraham sa kanyang asawa. Ang totoo'y nakuha na niya ang bangkay ng bata. Ano naman ang laman ng sakong dala-dala mo? At parang mabigat yan ah. Muling tanong ni Rowena. Dumagundong ang kaba sa dibdib ni Abraham sa takot na baka malaman na bangkay yun ng bata. Malaking isda to, ma. Binigay ni paring Isko. Marami kasi silang huli sa ilog ngayon kaya binigay niya sa akin ng isa. Muling pagsisinungaling ni Abraham. Naniwala naman si Rowena kaya tinulungan niyang bitbitin pauwi sa kanilang bahay. Hindi naman mapakali at parang suka sa putla ang mukha ni Abraham. Nangangamba siya na baka malaman ng kanyang asawa na bangkay ng bata ang laman ng sako at hindi isda. Habang naglalakad sila, ay patuloy siya sa pagbulong ng sagradong salita upang maging isda ang laman ng nasa sako. Pinagpapawisan na si Abraham dahil hindi niya alam kung tumatalab ba ang orasyon na binibigkas niya. Baka pagbukas ng kanyang asawa ay ang bata na ninakaw niya mula sa kabaong ang makita at hindi ang isda. Natatakot siya na malaman ang sekreto niya at tuluyan siyang iwanan. Pa, lilinisin ko lang muna isda bago tayo matulog ha.
Baka masira kapag hindi ko to nilinis. Biglang sabi ni Rowena. Sa narinig ay muli na namang tumambol sa kaba ang dibdib ni Abraham. Napalunok siya ng laway. Ma, ako na lang. Matulog ka na. Alam ko napagod ka kaya ako nang gagawa. Kahit nauutal, ay agap na sagot ni Abraham. Ako na pa! Patulog ka na doon, susunod na ako! Pasigaw na sabi ni Rowena. Walang nagawa si Abraham kundi sundin ang asawa. Pumasok na siya sa kwarto at pinakikiramdaman kung ano ang magiging reaksyon ng kanyang asawa. Narinig ni Abraham na pinupunit na ng asawa niya ang sako, ngunit wala man lang siyang narinig na boses mula rito. Nakahinga siya ng maluwag dahil sa isip niya ay baka tumalab ang orasyon at naging isda ang bangkay ng bata. Laking pagtataka ni Abraham nang may marinig na parang may kumakain. Malakas ang pagnguya at umuungol pa na parang sa isang hayop. Lumabas si Abraham ng bahay upang tignan kung saan yon nagmumula. Halos hindi siya makapaniwala sa nakita ng dalawang mga mata. Ang kanyang asawa ay may hawak at nilalantakan na kung ano. Lumapit siya at hinawakan sa balikat ang babae. Anong kinakain mo, ma? Nakakunot ang noong tanong ni Abraham. Paglingon ng asawa ay laking gulat niya nang makita na nilalantakan nito ang kamay ng bata na ninakaw niya sa kabaong. Daglian siyang napaatras sa nasaksihan at hindi niya alam ng asawa niya pala ay isa ring balbal. Kaya pala hindi naaamoy ang mabahong hininga niya kapag magkatabi sila at hinahalikan pa siya sa labi. Dahil nilalasap nito ang mga kinakain niyang mga bangkay ng mga hayop at tao. Sa nalaman ay hindi maiwasan na manumbalik sa alaala ni Abraham ang nakalipas. Taong 1990, sa lugar ng Ormoc City, nakatira si Abraham. Doon niya nakuha ang pagiging balbal ng kanyang ama. Ang balbal ay isang uri ng aswang na ang kinakain ay nabubulok na bangkay ng hayop o maging sa tao. Sila ang pinaniniwalaang nagnanakaw ng mga bangkay mula sa mga hukay, lamayan o burol. 18 taong gulang na si Abraham nang masaksihan niya ang pagnanakaw ng kanyang ama ng isang bangkay sa isang burol o lamayan ng patay. Wala man lang nakakita na kahit isang tao na naroon maliban sa kanya. Ang kanyang ama ay nagbabalat kayo bilang isang pusang itim. Ngunit ang tingin ni Abraham ay isang nakakapangilabot na anyo ng isang demonyong naglalakad bilang isang balbal. Halos magulantang si Abraham sa kanyang nakikita dahil ngayon lang niya nakita kung paano naging balbal ang kanyang ama. Kahit matagal na niyang alam na isa yung aswang. Binuksan na ng kanyang ama ang kabaong at binuhat ang bangkay ng dahan-dahan. Kinuha niya ang puno ng saging na nasa loob ng sako at mabilis niya yung ipinalit sa bangkay at ang bangkay ay naging puno ng saging. Ngunit kawangis pa rin ang buong pagkatao ng bangkay na nakahiga sa kabaong. Pagkatapos niyang ilagay ang puno ng saging sa kabaong, ay mabilis din niyang inilagay ang bangkay sa malaking sako at lumabas na siya sa likod bahay. Sobrang nagtataka si Abraham ng oras na yon dahil wala man lang nakapansin sa ginawa ng kanyang ama. Yun pala ang sabi-sabi ng matatanda na huwag iwanan ang patay sa loob ng bahay dahil baka palitan yun ng balbal ng puno ng saging. Sinundan ni Abraham ang kanyang ama patungo sa kanilang tirahan
at doon ay nakita niya na kinakain ng kanyang ama ang bangkay na sarap na parang isang hayop at walang pakialam kahit nakatingin sa kanya si Abraham. Halos bumaligtad ang sikmura ni Abraham habang nakatingin sa kanyang ama. Pero wala siyang magagawa dahil yun na ang sumpa ng kanilang pamilya, ang pagiging isang balbal na aswang. Ilang sandali pa ay nakaamoy ng masangsang na amoy si Abraham mula sa bangkay, kaya tumakbo siya palabas upang hindi masuka. Malayo-layo rin ang kanyang tinakbo upang hindi na niya maamoy ang bangkay na kinakain ng kanyang ama. Ilang oras din siyang namalagi sa kanyang kinaroroonan bago siya bumalik sa kanilang tahanan. Ngunit pagbalik niya sa kanilang bahay ay tadtad ng saksak at taga ang kanyang ama at nag-aagaw buhay. Anak, tulungan mo ako. Pagmamakaawa ng kanyang ama habang nakataas ang isang kamay na duguan. Ano pong nangyari sa inyo pa? Aligagang tanong ni Abraham. Hindi niya alam kung anong gagawin. Nasundan ako ng may-ari ng bangkay at naabutan nila akong kinakain yun. Kaya pinagtulungan nila akong saksakin at paluin ng mga kahoy. Wala akong nagawa dahil napakarami nila. Hirap na sambit ng ama ni Abraham na halos habol ang kanyang paghinga. Umalis na tayo dito pa. Baka bumalik pa sila rito. Sagot ni Abraham habang inaalalayan niya ang kanyang ama na tumayo. Huwag na, anak. Hindi na rin ako magtatagal. Ilapit mo na lang iyong bibig sa bibig ko at ipapasa ko na sa iyo ang pagiging balbal upang hindi na ako magdusa. Naluluhang sagot ng kanyang ama. Labag man sa kagustuhan ni Abraham ang gusto ng ama, ay sumunod siya. Dahil hindi mamamatay kung hindi maipapasa ang pagiging balbal na aswang sa kanya. Nilapit ni Abraham ang kanyang bibig sa bibig ng ama at isinubos sa kanya ang bato na kulay itim. Hindi rin niya mapigilan ang kanyang paglalaway na parang asong nauulol. Nasa ganoon siyang posisyon nang makaamoy siya ng mabango na parang isang masarap na putahe na kahit minsan ay hindi pa niya natikman sa buong buhay niya. Nakatitig siya sa bangkay ng kanyang ama habang naliligo sa sariling dugo. Nilapitan niya ang katawan ng kanyang ama na wala ng buhay at nilantakan na parang gutom na hayop. Buto na lang ang natira sa katawan ng ama ni Abraham nang bumalik ang kanyang ulirat. Sukdulan ang kanyang pag-iyak at kasabay nun ang pagbagsak ng malakas na buhos ng ulan. Wala sa hinagap niya na ang una niyang kakainin ay ang kanyang ama na nakasama niya ng ilang taon. Naghukay si Abraham sa lupa gamit ang kanyang sariling mga kamay. Kinuha niya ang mga buto ng ama at hinulma na parang isang buong kalansay ng tao. Pagkatapos ay isinuka niya ang lahat ng mga kinain hanggang sa maramdaman niya na parang mailalabas din niya ang sariling bituka. Nang wala nang maisuka, ay dahan-dahan niyang tinabunan ng lupa ang mga buto ng ama, kasabay ng hindi matapos-tapos na pagluha. Pagkatapos ng pangyayaring yun, ay sinunog ni Abraham ang kanilang tirahan at umalis papalayo upang mangibang bayan. Bumalik sa kasalukuyan si Abraham nang lumapit ang asawa sa kanya. Nang gabing yon ay nagkaaminan sila sa mga itinatagong lihim. Nalaman din ni Abraham na nais ng kanyang asawa na makuha ang bangkay ng bata
Kaya lang nahihirapan din siya dahil hindi nawawalan ng tao sa loob ng bahay. Kaya nagpaikot-ikot siya hanggang nagkagulo. Doon sana siya dadaan sa likod bahay upang makapasok. Ngunit nakita siya ng asawa na pinapalitan ng puno ng saging ang bangkay ng bata. Kaya lumabas siyang muli at hinintay siyang lumabas. Habang naghihintay si Rowena ay bigla siyang napangiti dahil nalaman niya na kapwa balbal din pala ang napangasawa niya. Hindi na siya matatakot na ibulgar ang pagkatao niya na isa rin siyang balbal na aswang. Habang kumakain si Rowena ng bangkay, ay nagpalit anyo na rin siya ng isang nakakadiring anyo ng isang balbal at hinalikan niya sa labi si Abraham. Nang oras na yun, ay masaya at masagana nilang pinagsaluhan ang bangkay ng bata. Magmula doon, namuhay silang wala ng sekreto sa isa't isa dahil pinagtakbo sila ng dilim. Pinagtakbo sila ng tadhana bilang mga aswang na balbal. Masarap sa pakiramdam bilang babae ang hangaan ng lahat, lalo na kung natural ka lang at simple kagaya ni Rihanna. Suklay lamang ang tanging pang-ayos niya sa kanyang sarili. Wala siyang nilalagay na anumang kolorete sa mukha at mas lalong hindi naman siya maarteng manamit. Simple lamang. Mula pagkabata ay sobrang dami nang natatanggap na pagpuri at paghanga si Rihanna. Pero hindi siya komportable doon. Dahilan para hindi siya lumabas ng bahay at bihira lamang makipag-usap sa iba. Minsan kasi, nakakaramdam na siya ng pangbabastos sa mga papuri sa kanya. Hinahawakan din kasi siya minsan at pinaglalaruan ang kanyang buhok. Inabot na ng pagkadalaga si Rihanna pero hindi pa rin siya madalas lumalabas. Maliban na lang kung isinasama siya sa pamamalengke ng kanyang ina. Habang tumatagal, lalong gumaganda si Rihanna at nagsisimula na ding sumibol ang hubog ng kanyang katawan na namana niya sa kanyang ina. Nagsisimula na rin ang pagsisulpot ng kanyang mga kababata na naniligaw na sa kanya. Araw-araw, mayroong itinataboy ang kanyang ama sa labas ng kanilang bahay dahil sa pagiging makulit ng mga ito, dahil gustong-gustong makita si Rihanna. Papa, madami na naman ba? Sabihin niyo po wala ako dito. Ay, nako. Nakakainis na ang mga taong hindi marunong makapaghintay. Anak, bakit kasi hindi ka tumingin sa labas at pumili ka na kung kanino mo ba talaga gustong magpaligaw? Papa, baka mag-away-away sila eh. At saka hindi ako pwedeng pumili ng isa lang. Ay, desperado na ang mga yan. Eh di pumili ka ng 4 na sa tingin mo may paninindigan. Pwede na ba akong sumilip sa labas? Ay, sige na anak. Sumilip si Rihanna sa labas para mamili ng 4 na manliligaw sa kanya ng seryoso at personal siyang makikita. Puro pamilyar ang mga mukha doon at alam na niya ang mga ugali, kaya nahirapan siya. Pero nung tumingin siya sa kaliwa, doon niya nakita ang 4 na lalaking bago sa kanyang mga mata. Kalmado ang itsura ng mga yun habang may kanya-kanyang dalang mga bulaklak na talaga namang nagpagulo ng isip ni Rihanna, dahilan para ang 4 na yon ang piliin niya. Nakilala niya ang mga yon sa pangalang Kaloy, Miko, Larry,
at Franco. Pinatuloy ng kanyang ama ang apat na kaya naman pala bago sa kanyang paningin ay bago pa lamang sa kanilang baryo na nagbigay interes kay Rihanna. Malumanay naman silang kausap at magalang din sa kanyang mga magulang. Doon sa araw na yon, nagmula ang medyo komportableng mga araw ni Rihanna, dahilan na rin para magsimula siyang lumabas-labas ulit. Alam niya kasing nasa paligid lamang ang kanyang apat na manliligaw, nagbabantay at lagi siyang handang protektahan. Uy, Rihanna, ano nga palang gusto mo sa lalaki? Miko, hindi ko pa alam eh. Pero isa lang naman eh, yung may respeto. Yun lang? Oo, kasi madami nang ibig sabihin yan eh. Pag may respeto ang isang tao, rerespetuhin niya ako. Magulang ko, at kahit sinong tao. Sino ba naman ang ayaw ng payapang buhay? Sa bagay, sana kung makakapili ka sa aming apat, siguraduhin mong meron yan ha? Oo naman, Miko. Kaya sana, walang mapapagod sa inyo. Ang mapagod, talo. Si Miko ang madalas niyang nakakausap. Madalas kasi itong sumulpot kung saan-saan at sobrang madaldal din. Hindi kagaya ng ibang nanliligaw kay Rihanna na mahirap kausapin ng ibang mga bagay dahil nagpo-focus lamang ang mga yon kung papaano mapapasa kanila ng mabilis ang dalagang nais ng lahat. Pero kahit ganoon, ayaw pa din maging komportable ni Rihanna sa binata dahil baka sa una lamang ang ipinapakita nito at hindi patas para sa tatlo pa niyang manliligaw. 1:00 ng gabi, habang nagbabasa ng libro si Rihanna, tahimik siyang nakikiramdam sa paligid. Hanggang sa nakarinig siya ng tila nag-aaway na mga aso sa labas. Hindi lang basta away yon dahil parang napaka-agresibo dahil ang ingay. Inisip na lamang niyang huwag pansinin at pumasok na sa kanyang silid para mamahinga. Kinabukasan, nautusan siya ng kanyang inang mamalengke kaya maaga pa lamang naglakad na siya para hindi siya maabutan ng katirikan ng araw. Normal siyang naglalakad nang may tumawag sa kanyang pangalan. Uy! Rihanna! Uy, alam mo, hindi ka maniniwala sa nakita ko kagabi sa inyo. Balak ko sanang iwan tong mga rosas sa pintuan nyo eh. Ha? Ano naman yun, Miko? Una, nakita ko sa kalayuan si Larry, Kaloy at Franco para silang may pinag-aawayan kaya minabuti ko munang wag lumapit para hindi ako madamay. Tapos, maya-maya nagulat ako kasi nagrarambulan na sila. Bakit wala naman ako naririnig kagabi? Bukod sa mga asong nag-aaway-away? Yan ang sagot, Rihanna. Nasa kaanyuan sila ng mga aso at kitang-kita ko kung papaanong nahubad sa kanilang katawan ng kanilang mga balat at tinubuan sila ng mga balahibo at nabuo ang figura ng mga asong naglalaway. Galit na galit ang sobrang itim. Ano bang pinagsasabi mo? Seryoso ako, Rihanna. Naku, huwag kayong ganyan, Miko ha. Alam natin gusto mo ako pero hindi mo naman pwedeng siraan ng iba para papatunahing ikaw ang karapat-dapat. Yun na nga eh. Gusto kita, Rihanna. Bakit naman ako magsisinungaling sa'yo? May tiwala ako sa sarili ko, Rihanna. Kaya kitang ligawan nang hindi naninira. Hindi kita pinipilit maniwala pero mag-iingat ka lang. Hay nako, Miko. Umalis ka na nga sa harapan ko. Huwag mo sirain ang araw ko.
Alam ng dalaga na nasaktan niya ang damdamin ni Miko. Pero ang mahalaga sa kanya ay dapat pantay-pantay lang. Pero si Miko hindi sumuko. Palagi niyang sinusundan si Rihanna saan man ito mapunta nang hindi siya nito nakikita. Palagi din niyang kinikilatis ang mga nakakasalamuhan nitong tao sa labas para sa oras ng mapahamak ito ay kilala niya ang kanyang sisisihin. Maraming linggo ang lumipas at hindi pa rin nag-uusap ang dalawa. Dahilan para lalong magkatiyansa ang tatlo sa atensyon ni Rihanna. Masakit man makita na nakakalimutan na si Miko ay ayos lang dahil ayaw niya ng gulo. Hanggang isang hapon, nakaupo sa sanga ng puno ng mabolo si Miko. Nakita niya si Rihanna na nakabalabal at naglalakad. Nagtaka si Miko kasi hindi lumalabas si Rihanna ng hapon, lalo at ganoong malapit nang lumubog ang araw. Kaya naman, dali-dali siyang bumaba ng puno para palihim na sundan ang dalaga. Nahalata niyang may lakad si Rihanna dahil sa mapupula nitong mga labi. Sa kakasunod niya, narating niya ang bahay nila Larry. Pero laking gulat niya nang nandoon din si Kaloy at Franco. Gayoy nakita niyang nagsakmalan ang tatlo sa kaanyuan ng aso. Hanggang sa napagtanto niyang magpipinsan nga pala sila. Nakangiti nilang sinalubong si Rihanna at inakay papasok sa loob. Nakangisi ang mga tao doon kay Rihanna na para bang may binabalak na hindi maganda. Walang kaideya-ideya si Miko kung anong nangyayari sa loob, kaya naman minabuti niyang lumapit. Narinig niya ang tawanan sa loob. Balak na sana niyang umalis kasi nakakaramdam na siya ng sama ng loob at selos, pero minabuti niya ang manatili. Hanggang sa maya-maya, nakarinig siya ng pagsigaw mula kay Rihanna. Aray! Bitawan niyo ako! Hindi ako magpapasapi sa inyo, aray! Tulong! Gustong-gusto nang pumasok ni Miko, kaya naman humanap siya ng magagamit niya sa paligid na maaaring panlaban at pangdepensa. Isang kapirasong bakal mula sa naputol na bangko ang nakita niya. Marami pa kasing pako sa paligid noon. Kaagad siyang tumakbo ng tumakbo, papasok sa loob at naabutan niyang hawak-hawak ng mga tao doon si Rihanna habang pinipisil ang pisngi nitong tila may gusto silang ipasok sa bibig ng dalaga. Nakita niyang kulay itim na bagay yun. Tapos may likidong tumutulo doon at doon niya nakumpirma na balak nilang pasahan ng mutya si Rihanna. Kaagad niyang kinuha ang atensyon ng lahat at nagsisigaw. Iyak na nang iyak si Rihanna noon habang ang mga aswang ay nanggagalaiti na nakatitig sa kanya. Unti-unti nang nawawala ang araw sa buong paligid at natatakpan na ng kadiliman ang kapaligiran. Umangil na ang mga tao doon at tinutubuan na ng kakaibang mga parte ng hayop sa katawan. Kinakabahan man si Miko, pero nandun na siya. Hindi niya pwedeng hayaang maiwan mag-isa si Rihanna. Kaya naman lakas loob siyang sumigaw na kung hindi pakakawalan si Rihanna ay magkakamatayan sila. Naghagik-gikan ang mga aswang at kaagad na itinulak si Rihanna sa sahig at nagsilapitan kay Miko. Nakabuka ang mga bibig noong naglalabas ng mabahong likido. Sobrang dami nilang mga ngipin na kasing tulis ng sabwaya at kasing agresibo sila ng mga gutom na tigre.
Sinimulan na ni Miko ang paghampas-hampas sa mga nilalang, dahilan para magalit ang mga ito ng sobra. Pinag-aatake nila si Miko at walang sawang pinagkakalmot. Nangihina na ang binata, kaya naman naisipan niyang sigawan ang dalaga. Rihanna! Umalis ka na! Huwag ka na tumanganga dyan! Ako na ang bahala! Nakaibabaw na kay Miko ang mga aswang habang pinipilit pa rin ng duguan niyang mga kamay na iwasiwas ang bakal na hawak niya sa mga nilalang na papatay sa kanya. Tumakbo si Rihanna at hindi man lang nagawang habulin ng mga aswang dahil sa sobrang galit ng mga ito kay Miko. Nang mapagtanto ni Miko na malayo na si Rihanna, hindi na siya lumaban at tinanggap ang kanyang kamatayan. Sa kabilang banda, nagsisisigaw si Rihanna at humingi ng tulong. Sobrang daming kalalakihan ang sumunod sa kanya at naabutan pa nilang kinakain ng mga aswang ang bangkay ni Miko na halos wala nang pagkakakilanlan. Sinunog agad ng taong bayan gamit ang sulo ang bahay kasama na rin ang bangkay ni Miko. Walang takas ang mga aswang na natupok din sa loob. Labis ang pagsisisi ni Rihanna dahil hindi siya agad naniwala sa binata at pinagtabuyan pa. Wala siyang ibang gusto kundi ang katahimikan, pero kaguluhan pala ang pinasok niya. Nakuha pang ialay ni Miko ang sarili niyang buhay para sa kaligtasan ng kanyang minamahal. Doon na hindi pa nagpaligaw kahit kanino si Rihanna. Pakiramdam niya kasi ay mauulit-ulit lang na manliligaw sa kanya ang mga kalalakihan at ang iba doon ay aswang. Tapos ipagtatabuyan niya ang tunay na nagmamahal sa kanya na siyang ikapapahamak nito. Dahil mayroong kakaiba kay Rihanna na kahit sinong nilalang, mapaaswang man o tao, ay nabibighani. Ito ay dahil sa kanyang kakaibang alindog. Nakaramdam ng kilabot si Badong nang marinig ang yabag ng kung sino. Inihanda niya ang sarili dahil baka pinasok na ng magnanakaw ang kanyang bahay. Mag-isa lamang siya sa bahay dahil nagpaalam ang kasambahay na uuwi muna siya sa kanila dahil may sakit ang anak. Nagtago siya sa likod ng malaking aparador na nasa sala. Sa isip niya, kailangan niyang makita kung sino ang pangahas at kung ano ang kailangan nito sa bahay niya. Madilim na sa loob ng bahay. Sa tansya niya ay hating gabi na. Pinakiramdaman ni Badong ang pangahas na gumagala sa loob ng bahay. Hindi makatiis, kaya naman sumilip siya mula sa platera. Kumabog ang dibdib niya sa kaba nang makita ang lalaking nakatalikod. Humahakbang yun papuntang kusina. Nang matamaan ng liwanag mula sa buwan ang lalaki, ay lalong nadagdagan ang takot ni Badong. Bumangon din ang matinding pagtataka kung bakit ganoon ang itsura at suot ng lalaki. Kung hindi siya nagkakamali, nakasuot yon ng tila bahag ang isinusuot ng mga katutubo. Kailangan niyang makatakas sa isip ni Badong. May edad na siya at hindi niya kakayanin kung lalaban siya sa lalaki. Matipuno ang katawan nito na akala mo batak na katulad ng mga atleta. Muntik siyang mapahiyaw nang biglang tumunog ang cellphone na nasa bulsa. Tila hinahalukay ang dibdib niya sa nerbiyos
dahil baka narinig ng pangahas ang nag-iingay na aparato. Lalintigan na. Mahinang mura ni Badong. Pagsilip niya ay namilog ang mga mata niya nang nasa harap na ang lalaki. Hindi man niya aninag ang mukha nito, pero ang nakaagaw ng pansin sa kanya ay ang hawak nitong espada na bahagyang umilaw. Daglian siyang napaatras at tumakbo, ngunit bigo siyang makalayo dahil naramdaman na niya ang talim na tumama sa kanyang leeg. Nanatiling nakatayo ang lalaking bisita at tinitigan ang wala ng buhay na matanda. Halos panawan ng ulirat si Aling Betchay nang madatnan ang nakakarimarim na kalagayan ni Don Badong. Dinaluhan siya ng mga kapitbahay dahil sa sigaw na narinig mula sa bahay ng Don. Agad namang dumating ang ambulansya at may mga pulis pa na nagsiyasat ukol sa kamatayan ng Don. Dumating din ang 3 anak na sina Gary, Marvin at Nilda. Halos mabaliw sa nakita ang 3 magkakapatid. Wala silang alam kung sino ang posibleng gumawa nun sa ama. Wala namang nagalaw o nawawalang gamit sa loob, kaya hindi pagnanakaw ang pangunahing motibo sa pagpatay sa Don. Ang tinitignan na lamang ng mga otoridad ay kung sino ang may lihim na galit sa Don upang gawin ang bagay na yun. Walang alam ang 3 magkapatid na may lihim na kaaway ang ama nila, kahit ang kasambahay na halos 5 taon nang naninilbihan sa Don ay wala ring maituro na posibleng sospek. Naging palaisipan ang lahat sa kanila. Sa nangyari, napagpasyahan ng 2 na sina Gary at Marvin na doon muna pansamantalang tumira sa bahay ng ama. Nang mailibing si Don Badong, halos lahat ng tao sa lugar na yon ay nakipaglibing. Kilala kasing may kaya at mabait na tao ang Don. Nang matapos ang libing, todo pasalamat ang magkakapatid sa lahat ng nakiramay sa kanila. Pagdating sa bahay, pagod ang mga katawan na nilapat nila Gary at Marvin sa mahabang sofa na naroon. Sir Gary, Sir Marvin, total naman po patay na si Don Badong. Kaya naman po magpapaalam na rin ako, uuwi na sa amin. Paalam ng kasambahay na si Aling Betchay. Umayos ng upo si Gary. Aling Betchay, hindi naman po kayo pinapaalis dito. Saka kailangan din po namin ng kasambahay rito sa bahay. Pero, sir... Wala pong pero. Hindi po namin kayo paaalisin. Porket wala na si Papa, aalis na rin ho kayo. Matagal ho kayo nagsilbi dito sa amin. Sagot naman ni Marvin. Kung yan po ang pasa nyo, sir, wala po akong magagawa kundi ang sumunod. Pagod na din ho kayo, Aling Betchay, kaya magpahinga na rin po kayo. Kaya na po namin magluto kapag nagutom kami. Nang makabili ng mga sariling bahay ang 3 magkakapatid, nagpaalam sila sa ama na aalis na sa poder nito upang maranasan ang solong pamumuhay. Namatay ang kanilang ina 10 taon na ang nakalilipas at hindi na muling nag-asawa pa ang Don. Labis ang kalungkutan nila dahil hindi man lamang nila nakasama ang ama bago ito mamatay at patayin ng hindi pa matukoy na sospek. Mahimbing nang natutulog si Marvin sa kanyang kwarto. Dahil puyat sa 5 araw na lamay, kaya madali siyang ginupo ng antok. Mula sa labas ng tirasa ay pinapanood ng isang lalaki ang natutulog na binata.
umilaw ang hawak nito na espada na bahagyang kuminang nang matamaan ng liwanag ng buwan. Humigpit ang hawak niya sa espada at balak nang pumasok sa kwarto ng kanyang napupusuang biktima. Natigilan siya nang may marinig na tinig sa kung saan. Nagpalingalinga siya at hinanap kung saan nanggagaling ang tinig. Samantala, kumakanta pa si Aling Betchay habang naglalakad sa likod ng bahay. Bitbit niya ang mga basura galing sa kusina. Nakakaramdam siya ng takot dahil parang may kakaiba sa bahay na yun. Hindi niya mawari kung ano, pero may kakaibang presensya siyang nararamdaman noong mga nakalipas pang araw. Noong buhay pa ang Don, ay nararamdaman na rin niya yun, pero binaliwala na lamang. Nang mailagay sa malaking sako ang basura, ay tumalikod na si Aling Betchay, ngunit natigilan siya nang may mahagip ang gilid ng mga mata. May bulto ng tao ang nakatayo, malapit sa malaking drum na naroon na nilalagyan nila ng mga kalakal. Mabilis siyang lumingon, ngunit wala namang nakita na nakatayo roon. Napabuntong hininga siya upang mawala ang lumukob na takot at kaba sa dibdib. Guni-guni ko lang yata. Doon ba dong? Huwag naman po sana kayo magpakita, magbulto sa akin. Baka atakihin po ako at sumunod ako sa inyo agad. Ninenerbyos na bulong ni Aling Betchay. Baka minumulto siya ng dating amo dahil hindi matahimik sa pagkamatay nito. Nilingap niya ang mga mata sa paligid. Nang makasiguro na namamalikmata lamang, ay pumasok na siya sa loob. Laking pagtataka ni Aling Betchay nang pagpihit sa siradura ay nakalakyon. Kumatok siya habang sumisigaw. Sir Gary! Sir Marvin! Nandito po ako sa labas! Pakibuksan po ang pinto! Natigilan ang may edad na babae nang maramdaman na may nakatayo sa likod niya. Dahan-dahan siyang lumingon at napasigaw nang makita ang lalaking kakaiba ang kasuotan at matalim ang mga matang nakatitig sa kanya. Walang habas na iwanisiwas ng lalaki ang hawak na espada sa may edad na babae. Bumagsak ang katawan niya sa semento at gumulong ang ulo palayo. Ilang minuto pang tinitigan ng lalaki ang wala ng buhay na katawan ni Aling Betchay. Nang tumigil sa pagsirit ang dugo mula sa liig, ay umalis na ang salarin. Kinabukasan, hindi makapaniwala si Gary nang mabungaran ang pugot na ulo ng kanilang kasambahay. Agad siyang tumawag ng tulong. Dumating ang mga pulis na nakaraang nag-imbestiga sa pagkamatay ng ama. Katulad ng unang nangyari, hindi nila matukoy kung bakit pati ang kasambahay ay pinaslang. Ano kaya ang totoong motibo ng salarin? Sumasakit ang ulo ni Gary dahil sa nangyayari. Kahit siya ay napapaisip kung ano ba talaga ang nangyayari sa bahay. Nang may sakay sa sasakyan ang bangkay ni Aling Betchay, nakaramdam siya ng takot para sa kanilang buhay. Maglako kayo ng bahay, sir. Hindi na po ligtas sa panahon ngayon at huwag na rin po magtitiwala kahit kanino. Sabi ng isang pulis na may hawak ng kaso. Opo, sir. Maraming po salamat sa paalala. Nang sumapit ang gabi, sinigurado ng dalawang magkapatid na nakalak ang lahat ng bintana at pinto. Todo ang pag-aalala ng kapatid na si Nilda. Gusto na nga silang paalasin sa bahay, pero ayaw pumayag ng dalawa dahil pagmamay-ari na nila ang bahay
ngayong wala na ang mga magulang. Nagsindi ng sigarilyo si Marvin habang nanonood ng movie sa TV. Hindi niya alintana na muling mauulit na mambiktima ang salarin. Dahan-dahan ang hakbang ng lalaki. Tiyak ang patutunguhan niya. Halos walang ingay ang mga yapak sa sahig. Sa loob ng kwarto, unti-unti nang nakakaramdam ng antok si Marvin. Napipikit na siya at malapit ng lamunin ng karimlan nang marinig ang pag-ingit ng bumukas na pinto. Gary, bago ka matulog, check mo ulit ang mga pinto kung nakalak ba. Nakapikit na sabi ni Marvin. Walang tugon mula sa kausap. Saka, tinawagan ko pala yung pamilya ni Aling Betchay. Bukas magbigay tayo ng konting tulong sa kanila at dumalaw tayo sa burol. Dagdag pa ni Marvin. Nagtataka si Marvin kung bakit hindi kumikibo o sumasagot man lang ang kapatid. Kasabay ng pagdilat ng mga mata, bumangon siya. Nagtama ang mata nila ng estrangherong lalaki na nakatayo sa likod ng sofa na kinahihigaan niya. Sino ka? Nauutal na tanong ni Marvin. Hindi nagsalita ang lalaki at matiim lamang na nakatitig kay Marvin. Gary! May nakapasok ba sa... Malakas na sigaw niya. Hindi na ituloy ang sasabihin dahil biglang iwinasiwas ng lalaki ang hawak na espada. Iglap lamang ay humiwalay na ang ulo ni Marvin sa kanyang leeg. Bumagsak ang katawan niya sa sahig habang sumisirit na parang shower ang dugo sa leeg. Napangiti naman ang lalaki at mabilis na nilisan ang kwarto ng kanyang biktima. Nagkukumahog na pumasok si Gary sa loob ng kwarto ng kapatid. Nasa hallway pa lang ay tanaw na niya na bukas ang pinto ng kwarto nito. Bakit ka ba sumisigaw? Nang makita ang walang ulo na katawan ni Marvin, ay nabitawan niya ang hawak na cellphone. Itinulos siya sa kinatatayuan at nanlamig ang buong katawan. Totoo ba ang nakikita niya o nananaginip lang siya? Humakbang siya at umiiyak na hinawakan ang katawan ni Marvin. Kinuha niya ang ulo na nasa sahig at pilit idinidikit sa lieg ng kapatid. Sa sobrang emosyon ay hindi napigilan na sumigaw ng malakas ni Gary. Nagbukas naman ng mga ilaw ang kapitbahay niya at nagmamadaling lumabas para puntahan siya. Sunod-sunod ang malakas na sigaw at sa tansya nila ay parang may nangyaring masama sa bahay ng Don. Tulala at halos hindi makausap si Gary. Hindi siya sumasagot sa mga katanungan ng pulis sa kanya. Nailagak na sa punerarya ang katawan ni Marvin. Napagdesisyonan ni Nilda na ipakremate na lamang ang bangkay ng kapatid. Officer, pwede po bang ipagpaliban muna ang pagkuha ng statement sa kuya ko? Sobrang naapektuhan po siya sa nangyari at nakakaranas siya ng trauma ngayon. Pakiusap ni Nilda habang nakatingin kay Gary na tulala pa ring nakatingin sa kawalan. As soon as possible po sana, ma'am. Kailangan po kasi ang statement niya dahil siya ang kasama sa bahay nang mangyari ang pagpatay sa kapatid ninyo. Tinitignan po namin ang bawat anggulo dahil pangatlo na po ito. Hindi biro ang nangyayari at tiyak nasa panganib din ng kuya mo. Mahabang litanya ng pulis. Doon ko po muna siya iuwi sa bahay ko. Mas mabuti pa nga, ma'am. Mag-ingat na lamang po dahil sa tingin ko, may lihim at matindi ang galit ng gumawa nito sa pamilya ninyo. Makalipas ang 2 linggo,
umuwi na si Gary sa bahay ng ama. Nakarecover na siya sa depresyon sa pagkamatay ng kapatid na si Marvin. Hindi siya papayag na hindi magbayad ang gumawa nun sa pamilya niya. Kailangan niyang mahuli ang salarin sa pagpatay sa ama, kapatid, at sa kasambahay. Ayaw sana siyang payagan ni Nilda, ngunit walang magawa ang babae na magpumilit si Gary na umuwi. Nang umagang yun, naisipan niyang maglinis ng buong bahay. Balak niyang ipabless muli ang kanilang bahay, kasabay na rin ng padasal sa mga taong pumanaw na tumira roon. Patapos nang maglinis si Gary, nang hindi sinasadyang nadaanan niya ang isang kwarto. Sa hatak ng kuryosidad, ay binuksan niya ang pinto. Namangha siya nang bumungad sa kanya ang mga antigo na koleksyon ng ama simula pa noong bata pa sila. Nadagdagan pa yon kaya halos mapuno ng mga gamit ang kwartong yun. Pumasok siya sa loob at pinupunasan ang bawat padaanan na gamit. Hanggang sa napatingin siya sa isang estatwa na halos kasing taas niya. Nakasuot yun ng bahag at may tali sa noo. Para siyang katutubo na nabuhay noong unang panahon. Bago sigurong bili ng ama sa isip niya. Pinunasan niya ang estatwa at nabasa sa kahoy na tinatapakan nito ang pangalang Apo Ingulya. Ngunit napakunot ang noo niya nang mapansin ang espada na hawak ng estatwa. May dugo at sa tingin niya ay natuyong dugo yun. Pinunasan niya ng hawak na basahan ang espada at tinitigan ang dugo na dumikit sa basahan. Nasa ganoon siyang ayos nang biglang gumalaw ang estatwa. Tinambol ang dibdib niya sa takot, lalo nang bumabayon sa kahoy na inaapakan. Matalim ang titig sa kanya. Mabilis kinuha ni Gary ang mga gamit na naroon at ibinato sa estatwang nabuhay. Lahat ng ibato niyang gamit ay nahihiwa sa hawak na espada ng lalaki. Tingin niya ay sobrang talim ng espada dahil sa mga pulidong hiwa sa bawat tamaan ng pagwasiwas ng espada. Muntik na siyang matamaan, buti na lamang ay nakailag siya, kaya sa isang malaking kerubin tumama ang espada. Isang kulay ginto na palayok ang nahawakan ni Gary at ibinato yon sa lalaki. Natamaan siya sa balikat at nabasag ang palayok. Sinamantala yon ni Gary para makatakbo at makalabas sa kwartong yun. Isinara niya ang pinto at aligagang sumisigaw habang palabas ng bahay. Dinaluhan siya ng mga kapitbahay at pinakalma. Yung estatwang pumatay kina Papa at Marvin! Tarantang sumbong ni Gary. Pumasok ang ilang kapitbahay sa loob dahil sa paulit-ulit na pagsasalita ni Gary tungkol sa estatwa. Ngunit nakapagtatakang hindi nila makita ang estatwa na sinasabi ni Gary. Mahilig mangolekta at bumili si Don Badong ng mga antigong gamit. Ang hindi niya alam, ang estatwa na ipinambayad utang sa kanya ng kakilala ay may buhay dahil sa kaakibat na sumpa. Ang estatwa ay si Apo Ingulya, nabuhay noong unang panahon at isang katutubong mamamaslang. Binabayaran siya upang pumatay ng matataas na taong katutubo, kapalit ng pilak at ginto. Naging estatwa siya ng isumpa ng isang malakas na mangkukulam dahil pinatay ang kanyang anak at asawa. Ganun pa man, sa paglipas ng panahon ay hindi nagbago si Apo Ingulya. Kahit nasa katauhan na ng estatwa, ay pinapatay niya kung sino man ang magmay-ari sa kanya. At kasabay nun,
hindi nawala ang sinumpaan niyang tungkulin. Ang walang habas na pagpaslang gamit ang kanyang matalim na espada.